Mga ka-recap, kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sa panimulang eksena, ipinakikilala tayo sa isang pamilyang binubuo ng dalawa. Ang ina, si Grace, at ang kanyang 6 na taong gulang na anak na babae na si Lisa. Namumuhay sila ng masaya at payapang buhay sa labas ng Seoul. Bilang isang solong ina, ginagawa ni Grace ang lahat para sa kanyang munting anak. Sa unang tingin, para silang isang normal at masayang pamilya. Ngunit kalaunan, natutuklasan natin na habang lumilipas ang panahon, si Lisa ay lalong bumabata. Alam ito ni Grace at labis siyang nag-aalala na balang araw ay tuluyan ng maglaho ang kanyang anak. Kaya naman sinusubukan niyang gugulin ang bawat sandali na maaari kasama si Lisa. Ngunit kalaunan, 6 na taon ang lumipas at gaya ng kanyang inaasahan, unti-unting tumatangkad paurong si Lisa, lumiliit taon-taon hanggang sa tuluyan siyang bumalik sa sinapupunan ng kanyang ina. Tinawag ko itong ang kakaibang kaso ni Benjamin Belly Button. Mahinahon siyang niyakap ni Grace, batid na 9 na buwan na lamang ang natitira at hindi na sila muling magkikita dahil ang kanyang buhay ay umaandar paurong. Ngunit, hindi naman palaging paurong ang takbo ng panahon para kay Grace. Nagsimula ang lahat noong Agosto 2019. Masaya ang buhay ni Grace kasama ang kanyang anak at ang oras ay umaandar pasulong gaya ng sa lahat. Ngunit nagbago ang lahat isang araw nang paslangin si Lisa ng isang lalaking may sakit sa pag-iisip. Gumuho ang buong mundo ni Grace habang pilit niyang pinipigilan ng sarili na tuluyang bumigay. Dagdag pa rito, nakalaya ang salarin dahil sa kanyang kondisyon sa pag-iisip. Nagprotesta si Grace laban sa kanyang pagkakakulong, ngunit lalo lamang itong nagdulot ng problema sa kanya. Ang nag-iisang mamahayag lamang na nasa panig niya ay pinayuhan siyang tumigil dahil ang mamatay tao ay nasa isang ospital kung saan maayos na inaalagaan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Bukod dito, binalaan din siya ng kanyang amo na ihinto ang protesta dahil nakakasira ito sa reputasyon ng kanilang kumpanya. Nang tuluyan ng mawalan ng gana si Grace na mabuhay, nakatagpo siya ng isang grupo ng mga taong lugmok sa depresyon na nagpaplanong gawin ang hindi maisip na bagay. Nagpasya silang magkita sa ika-16 ng Agosto at magtungo sa probinsya kung saan iinom sila ng pampatulog at sabay-sabay gagawin ang hindi maisip na hakbang. Bago makipagkita sa kanila, iniwan ni Grace ang kanyang diary sa puntod ng kanyang anak kasama ang lahat ng kanilang mga litrato at sulat. Dahil telepono lamang ang naging komunikasyon niya sa grupo, bahagya siyang nahuli sa lugar ng tagpuan. Nang sa wakas ay makarating siya roon, nakilala niya si Park. Tulad ng iba sa grupo, sawa na rin siya sa kanyang buhay. Habang patungo sila sa probinsya, tahimik na nakikinig ang lahat sa radyo na nag-aanunsyo ng paparating na meteor shower sa loob ng ilang oras habang ang buong mundo ay sabik na masaksihan ang isang mahiwagang tanawin. Walang pakialam ang grupong ito. Dumating sila sa isang maliit na kubo kasabay ng pagsisimula ng meteor shower. Ipinamahagi ang mga gamot at ininom ng lahat bago matulog. May isang babae sa grupo na si Suna na nahirapang lunukin ng mga gamot kaya iminunghaki ni Grace na durugin na lamang ang mga ito. Pagsabit ng hating gabi, nagising si Suna at nagsimulang magsuka. Sinundan ito ng paggising ng iba pang miyembro ng grupo sa parehong kalagayan. Sa sumunod na eksena, makikita sina Park at Suna na nakatabing nakahiga sa mga hospital bed. Ginagawa ng mga doktor ang lahat upang mailigtas si Park, ngunit kalaunan ay idiniklara ng mga ito ang kanyang pagkamatay. Naririnig ni Grace ang kanilang usapan, ngunit sobra ang sakit na nararamdaman niya upang mag-react. Nang patinginan siya sa walang buhay na katawan ni Park, nakita niyang nagising ito. Sinabi ni Park sa kanya na maghintay hanggang sa maalala niya ito. Hindi alam ni Grace ang ibig sabihin niyon, mulit tumatak ang mga salitang yon sa kanyang isip. Nagbago ang eksena kinabukasan, nagising si Grace at laking gulat niya nang makitang ika-16 pa rin ng Agosto ang petsa.
May nakatakda siyang makikita sa grupo makalipas ang ilang oras habang malinaw na niyang naaalala na namatay silang lahat kagabi. Ipinagwalang bahala ni Grace ang lahat at inisip na panaginip lamang yon. Ginawa niya muli ang lahat na ginawa niya kahapon dahil alam niya kung saan sila magkikita. Hindi siya nahuli ngayong araw tulad ng nakaraan, naging mauyos ang lahat at sa gabi, dinurog na ni Grace ang mga gamot para kay Suna kahit hindi siya humihingi. Mas lalo nitong pinaniwalaan ni Grace na hindi lamang yun panaginip, ngulit handa na siyang tapusin ang kanyang paghihirap at wala na siyang oras para pag-isipan pa ang nangyari. Ininom nila ang gamot at nakatulog. Pagsabit ng umaga, bumalik ang petsa sa Agosto 15. Doon natandaan ni Grace na ang kanyang buhay ay umaandar pa urong. Mula Agosto 17, agad siyang nagtungo sa kanyang kapatid na psychic na si Anna at ikinwento sa kanya ang lahat ng nangyari. Hindi siya pinaniwalaan ni Anna at pinayuhan siyang magpatingin sa doktor. Doon naisip ni Grace na kahit patuloy na umuurong ang kanyang buhay, hindi siya paniniwalaan ng mga tao dahil hindi niya sila makikilala sa hinaharap. Sa mga sumunod na araw, tuwing magigising si Grace, bumabalik siya ng isang araw sa nakaraan. May mga pagkakataon na pinipili niyang hindi matulog buong gabi, ngunit sa sandaling tumatak ang alas 12, himala siyang pinapabalik sa kanyang kama habang ang araw ay umaandar pasulong. Alam niyang lahat ng mangyayari sa araw na yon at kaya pa niyang hulaan ang panahon, ang pinakawalang silbing superpower sa lahat. Gayunman, hindi iniinda ni Grace ang ganitong pamumuhay dahil nangangahulugan itong huli niyang makikita ang kanyang anak at mapipigilan ang pagkamatay nito. Habang lumilipas ang dalas, lalo siyang nagagalit sa taong pinaslang sa kanyang anak. Bago muling mabuhay ang bata, gusto ni Grace na patayin ang salarin. Isang gabi, nagtungo siya sa ospital kung saan nakakonfine ang lalaki at sinubukan siyang sakalin. Tumigil lamang siya nang pumasok si Park sa silid at ibinulyag na ang mamatay tao ay ang kanyang ama na may sakit sa pag-iisip. Hindi naaalala ni Park si Grace dahil hindi siya nabubuhay sa nakaraang buhay tulad niya, ngunit tila pamilyar sa kanya ang mukha niya. Lubos na nagulat si Grace at tumakbo palayo ng walang imik. Makalipas ang ilang araw, dumating ang araw ng libing ni Lisa. Hindi na kasing lungkot si Grace tulad ng dati dahil alam niyang magkakaroon siyang pagkakataon na iligtas ang kanyang anak. Tumanggi pa nga siyang maglagay ng litrato ni Lisa sa puntod. Ibinulyag na si Lisa ay nasa isang field trip kasama ang kanyang guro at mga kaklase nang siya ay mamatay. Kaya naman paggising ni Grace kinabukasan, agad niyang tinawagan ang guro ni Lisa at hiniling na bantayan siya sa susunod na oras. Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa Seoul, sa resort kung saan naninirahan ng mga estudyante. Habang nasa biyahe, tinawagan din niya ang pulis at binalaan sila tungkol sa isang baliw na lalaki na gustong patayin ng kanyang anak. Sa ibang lugar naman, makikita si Park na inaalagaan ng kanyang ama na may sakit sa pag-iisip na si David. Ilang taon na silang magkasama at pagod na si Park na maging sagabal ang kanyang ama sa kanyang buhay. Ngayong umaga, tumanggi si David na pumasok sa bahay kaya pinalayas siya ni Park, umaasang hindi na sila muling magkikita. Kasabay nito, nakatulog ang guro ni Lisa at gumala ang bata patungo sa swimming pool kung saan niya nakilala si David. Pumunta sila sa isang maliit na bukid malapit sa resort at kumuha ng mga itlog. Sinabi ni David na dadalhin niya ito para sa kanyang anak at masaya siyang nagkaroon ng kaibigan tulad ni Lisa. Ngunit habang tumatawid sila, malapit sa pool, nahulog sa tubig ang mga itlog. Pumasok si David upang kunin ang mga iyon, ngunit sa likod niya, nahulog si Lisa sa malalim na bahagi ng pool at nagsimulang malunod. Ginawa ni David ang lahat upang mailigtas siya. Nang dumating ang pulis at si Grace ng sabay, natagpuan ni Grace ang kanyang anak na buhay at napuno siya ng matinding ginhawa. Gusto niyang ipaaresto si David hanggang sasabihin ni Lisa na kaibigan niya ito at siya ang nagligtas sa kanya. Doon natandaan ni Grace na mali ang kanyang ipinaglalaban dahil si David ay hindi kailanman may kasalanan sa pagkamatay ni Lisa. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Park upang sunduin ang kanyang ama, puno ng pagsisisi sa naging asal niya kanina. Muli niyang nakilala si Park at sinubukan siyang kausapin,
ngunit itinuring niya itong isang estrangher bago tuluyang umalis sa kanyang ama. Kinabukasan, nagising si Grace at napaiyak nang makita ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Kalaunan, hiniling ni Lisa na itigilan ng kanyang ama ang pag-iyak sa pamamagitan ng pagsulat nito sa kanilang pinagsasaluhang diary, ang parehong diary na iniwan ni Grace sa puntod noon. Ibinulyag na ang diary ay naglakbay paurong sa panahon at naglalaman ng lahat na isinulat ni Grace sa hinaharap. Ang mga araw ay naging mga buwan habang namumuhay si Grace ng masayang buhay kasama ang kanyang anak. Kahit pa bumabalik ang kanilang edad at nag-aalala siyang mawawala si Lisa makalipas ang ilang taon, masaya siya dahil mas marami siyang oras na nakasama ang kanyang anak. Lumipas ang mga taon at bumalik si Grace sa 2011 noong siya ay 9 months pregnant kay Lisa. Matapos manganak, inakap niya ni Lisa ng mas matagal. Alam niyang iyon na ang huling pagkakataon na magkikita sila ng personal. Gaya ng kanyang inaasahan, kinabukasan ay muli siyang buntis, ang isang masakit na katotohanan dahil darating ang panahon na tuluyan siyang mawawala ang sanggol at babalik siya sa kanyang mas batang sarili. Sa paglipas ng panahon, tinanggap ni Grace ang katotohanang hindi na niya muling makikita ang kanyang anak. Pagkaraan, isang hapon, nakakita siya ng isang liham sa likod ng diary. Laking gulat niya nang mabasa na ito ay mensahe mula kay Park kung saan humihingi siya ng tawad sa pagkamatay ng anak ni Grace at sinisisi ang sarili dahil iniwan niya ang kanyang ama nang mag-isa noong araw na iyon. Lumalabas na isinulat ni Park ang liham isang araw bago niya napagpasyahang gawin ang hindi maisip na bagay. Binisita niya ang puntod sa araw ding iyon at inilagay ang liham sa loob ng diary na iniwan ni Grace. Nang magtagpo sina Park at Grace noong ika-708 ng Agosto, nabigla si Park dahil alam niyang si Grace ang ina ng batang namatay. Naalala ni Grace ang huling mga salitang sinabi sa kanya. Hiniling nito na maghintay siya hanggang sa maalala siya nito. Napagtanto ni Grace na kailangan niya itong hanapin at tulungan siyang maalala ang hinaharap kung saan sabay silang namatay. Maaaring ito rin ang susi upang maibalik ang takbo ng panahon sa orihinal nitong anyo. Matapos magsaliksik, natagpuan ni Grace ang tirahan ni Dwight, ang huling miyembro ng grupo na nais ring gawin ang hindi maisip na bagay. Nakipagkita siya rito at naalaman na tulad niya, nabubuhay din si Dwight ng paurong simula noong araw na sila ay namatay. Hindi tulad ni Grace, masaya si Dwight sa ganitong uri ng pamumuhay dahil nakatakda siyang bumata at mamatay. Tapos na ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay at nais na lamang niyang mabuhay hanggang sa dumating ang hindi maiiwasan. Naalala nila si Suna at pinag-isipan kung ano na kaya ang ginagawa nito sa kanyang buhay. Matapos nila itong hanapin, natagpuan nila si Suna na malapit nang pumirma sa isang kontrata sa isang kumpanyang tiyak na sisira sa kanyang buhay. Napigilan nila siyang pumirma na nagligtas din sa kanyang buhay sa hinaharap. Makalipas ang ilang buwan, kasama ni Grace ang kanyang kapatid nang bigla niyang makasalubong si Park. Nagtatrabaho siya bilang delivery man sa isang kumpanya ng muebles. Malinaw na hindi siya kilala ni Park, ngunit sinigurado ni Grace na kunin ang kanyang calling card upang makontak siya sa hinaharap. Kinabukasan, pinuntahan niya si Park sa kanyang trabaho at ipinagtanggol siya laban sa mga bastos na customer na gustong ipatanggal siya. Napag-alaman din na iyon pala ang unang araw ni Park sa trabaho. Matapos siyang ipagtanggol, sinundan siya ni Grace pauwi at kalaunan ay hinarap siya ni Park. Inakala nitong isa siyang stalker hanggang sasabihin ni Grace na kilala siya mula sa hinaharap. Sa totoo lang, magandang linya iyon para sa isang stalker. Hindi siya pinaniwalaan ni Park, ngunit determinado si Grace na ipaalala sa kanya ang lahat anuman ang mangyari. Sa sumunod na eksena, makikita si Grace na muling bumalik sa lugar ng trabaho ni Park. Sa pagkakataong ito, nadatnan niya itong in-interview para sa trabaho. Hindi siniseryoso ng interviewer si Park dahil sa kanyang pinsala sa balikat. Matapos ang interview, muling nagpakilala si Grace kay Park. Nagpanggap siyang isang ordinaryong estranghero at iniyaya siya para uminom. Nang nalasing si Park, ipinakita ni Grace ang calling card nito at sinabing huwag siyang mag-alala dahil siguradong matatanggap siya sa trabaho. Sa pagtatapos ng kanilang paglabas, naalaman ni Grace na dating isang bihasang taekwondo fighter si Park.
Ilang linggo bago yon, nagkaroon siya ng isang napakahalagang laban kung saan nasugatan ng kanyang balikat. Ito ang nagtapos sa kanyang karyera at naging dahilan ng paglala ng sakit sa pag-iisip ng kanyang ama. Pinanood ni Grace ang mga video ng labang iyon, determinadong pigilan ang pinakamasamang mangyari. Dumating ang araw ng laban at ginawa ni Grace ang lahat upang pigilan si Park na ituloy ito. Sinabi pa nito rito tungkol sa kalagayan ng kanyang ama at sa kanyang balikat. At kahit bahagyang naniniwala si Park sa kanya, hindi pa rin siya handang sumuko sa puntong iyon ng kanyang buhay. Pumasok siya sa ring at nabali ang kanyang balikat tulad ng unang pagkakataon. Inatake sa utak ang kanyang ama na si David habang pinanood ni Grace ang pagbagsak ng kanyang plano sa matinding dalamhati. Sa sumunod na eksena, nakipagkita si Grace kay Dwight matapos niyang mapagtanto na ang tanging hangad nito ay muling makita ang kanyang anak. Ibinunyag ni Dwight na may parating na meteor shower sa loob ng ilang buwan. Ayon kay Dwight, umaandar paurong ang oras para sa kanila dahil sinubukan nilang gawin ang hindi maisip na bagay noong last meteor shower. Kaya kung handang isugal muli ni Grace ang kanyang buhay, maaaring ito na ang kanyang tsansang baguhin ang kapalaran at ibalik ang oras sa kanyang dating daloy. Agad na nagpasya si Grace na ituloy ang plano kahit sa munting tsansang muli niyang makita ang kanyang anak. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang araw ng meteor shower. Nakipagkita si Grace kay Park sa huling pagkakataon para magpaalam. Ngunit sa halip, si David ang kanyang nakatagpo. Maayos ang kalagayan nito na ikinagulat ni Grace. Humingi siya ng tawad kay David sa kanyang maling paghuhusga at nagmadaling hanapin si Park sa kanyang training. Sa kasamaang palad, naalaman niyang nakikipag-party si Park sa kanyang mga kaibigan sa araw ding iyon. Hinanap niya ito ng ilang oras bago sumuko at sumakay ng bus patungong Ilughan. Ngunit sa isang pagkakataong may kapalaran, si Park pala ay sakay rin sa parehong bus na iyon. Masayang-masaya si Grace nang makita siya roon. Ibinigay niya kay Park ang diary at yinakap siya sa huling pagkakataon. Pag-alis niya, binuksan ni Park ang diary at natagpuan ang mga tala tungkol sa mga naranasan ni Grace hanggang sa sandaling iyon. Nang mabasa niya ang lahat, naalala niya ang bawat pagkakataon na nakasama niya si Grace hanggang sa sandaling iyon. Nang malaman niya ang plano ni Grace na gawin ang hindi maisip na bagay, nagmadali siyang tumakbo patungo sa Ilughan. Biglang nagtapos ang eksena nang tumalon si Grace sa tubig. Kinabukasan, nagising siya at napagtanto niyang nagtagumpay ang plano. Ang oras ay muli nang umuusog pasulan para sa kanya. Nagpatuloy din sa buhay si Park, ngunit palagi niyang binabasa ang diary na ibinigay ni Grace. Sa kasalukuyan, naghahanda siya para sa parehong laban na maaaring magpabago o sumira sa kanyang karyera. Ngunit sa pagkakataong ito, hawak niya ang diary ni Grace na nagsisilbing gabay niya. Nagbago ang kanyang kapalaran dahil sa diary. Nanalo siya lito. Hindi inatake sa utak ang kanyang ama at mas masaya silang dalawa kaysa dati. Lumipas ang isang taon at muling nanganak si Grace. Sa wakas, nakilala niya ang kanyang anak. Sa kaalaman niyang mayroon siya sa hinaharap, kaya na niyang protektahan ang munting bata. Sa huling eksena, muling nagtagpo sina Park at Grace at ibinalik ni Park ang diary sa kanya. Sa huli, pareho silang namuhay ng maayos. Ang isa ay may mas magandang karyera at ang isa naman ay kasama ang kanyang anak. Mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong video. I-on ang notifications at mag-like upang suportahan ang channel. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!